mga ka-person, ngayong araw ay samahan nyo kami sa kaganapan sa pagpunta namin sa huling lamay ng nanay ng asawa ng kapatid ko. Bago yan, ito muna ang kaganapan dito sa bahay. Habang wala ang asawa ng kapatid ko, yung boyfriend ko muna yung nauwi dito sa amin tuwing gabi, pero umaalis din siya sa madaling araw dahil malayo-layo din ang kanyang pinapasukan. At ito naman yung umaga ay namalingki muna kami dahil wala na kaming stock na pagkain sa bahay. Kunti lang naman ang aming binili dahil dalawa lang naman kami ng kapatid ko. At nung hapon na katatapos ko lang magtanggal ng mga damo ay may mga batang biglang sumulpot na at gusto nang manguha ng bignay, kaya naman ayan ay hinayaan ko na. Ito naman yung araw na pupunta na kami sa huling lamay. Sinundo pala kami ng asawa ng kapatid ko dahil mahirap daw mag-commute lalo na't may mga bata kaming kasama. At nung nakarating nga kami, agad kaming dumiretso muna sa kwarto para magpahinga saglit bago bumaba. Sa kamag-anak pala nila binurol at dito rin kami makikitulog dahil may mga kwarto silang bakante pa. At dahil makulit na si Bunso sa kwarto ay bumaba na kami. Yung akala kong tatahimik lang siya dahil unang beses na dito, pero nagkamali ako dahil pagkalabas namin ay maya-maya hinila naman ako papuntang labasan para maggala-gala. Kaya ayan, pinagbigyan ko na, pero nung nakakalayo na kami at hindi ko na alam kung saan napatungo ay pinabalik ko naman siya. Pero nang bumalik kami, ayan, alam niya naman ang pabalik. Nakailang pabalik-balik na kami sa labasan at tuwing nakakalayo kami ay pinapauwi ko naman siya. At ito na nga, pinaupo ko na muna siya sa upuan dahil ako ang napapagod pabalik-balik sa labasan. At ito naman, bumili kami ng tang, hindi naman kalayuan dito ang tindahan. Siya na ang pinadala ko, mukhang nag-enjoy naman siya eh. At katapos ay dito muna kami sa bahay dahil walang mag-aasikaso sa mga darating na nakikiramay. At ito nga si Bunso ay umiiyak dahil gustong-gusto na naman lumabas, pero hindi ko pinapayagan dahil mainit pa naman sa labas. Buti na lang nalibang binuksan ng TV at naglaro na din sila ng kuya niya. At habang naglalaro pa si Bunso, ako naman ay dito muna sa labas dahil hindi daw pwedeng walang tao dito kahit isa. Nung may dumating na, kami naman ay umakyat naman sa kwarto. Pag may kasama talagang bata, saan mo na makalat at kung ano-ano ang pinaggagawa. At ito nga si Bunso ay kung ano-ano naman ang kinalikot siya. At ito naman, sinama naman si Bunso ng kanyang tita. Malayo-layo din ang aming nilakad. Pero itong si Bunso ay game na game naman sa lakaran. At pag-uwi nga ay dalawa na nga lang kami ni Bunso dahil may dinaanan pa ang kanyang tita. Buti na lang ay madali lang tandaan ang aming dinaanan. At pagka-uwi nga namin ay dumiretso nga kami sa kwarto. Pero itong si Bunso ay walang kapaguran kung ano-ano naman ang kinakalikot. At pumunta nga kami sa taas sa pangatlong palapag. Akala namin ay kwarto pa rin. Yun pala ay may open area pala dito. Ang gandang tumambay dito dahil may duyan at presko pa yung hangin. At ayan na nga, nagduyan na nga yung magnanay. At meron pala dito silang alagang matabang rabbit. At simula nung nakadaan kami dito sa hagdan pataas, itong si Bunso ay pabalik-balik na dito para maglaro. At syempre, nakabantay ako. Mahirap na. At pagkatapos, ito na naman kami ni Bunso. Lakaran na naman at meron pa ngang isang nanay nagsabi na kanina pa daw kami pabalik-balik kung hindi daw kami napapagod. At ngumiti lang ako. Minsan lang kasi din makapunta si Bunso sa mga ganitong lugar kaya sinusulit niya ang lakad ng lakad dahil malawak ang kanyang lalakaran. Pag nasa bahay lang kasi kami ay bibihira lang kami makalabas kaya kung may pagkakataon nakakalabas kami ay ang ligalig ni Bunso. At pagdating ng gabi ay ang aga na tulog ni Bunso. Napagod siguro sa kalalakad. At ito na ang dalawa. Tulog na tulog. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.